transition. May outing daw na ganap this weekend. Wala ko kaya nagdarap ng atin. Hoy, Jilin! Kailan mo rin ulit na itong tropa namin? Okay naman, para may inspirasyon to pumasok, no? Stop! Ulit lang kayo. Wala ka pala dun eh. Palit-ulit ka pala eh. Ang hina mo naman kasi, Alvin! Ay nako, yan na naman sila. Uy, Seven! May sagot ka na sa game? Ako ka naman, oh. Uy, ikaw! Wala ka nang ginawa buong semester kundi mangopya na mangopya. Hoy, ikaw, doon ka sa mga barkada mo, mga opya ng sagot. Hey guys, alam niyo na ba? Rinig ko na approve na daw yung kid trip natin. Ikaw, Ken, kalalaki mong tao, napakamalitis mo. Chisera ka, ikaw din naman. Di pa rin, alas mo. Magandang tanghali sa lahat. Magandang tanghali po, Ma'am Irene. Mabuhay. Sige, magsiyo po. Nalala, ma'am! Ngayon, pagpatuloy natin ang ating talakayan. Narito na tayo sa epekto ng globalisasyon sa wika at kultura. Pero bago ang lahat, sinong makapagbibigay ng kahulugan ng globalisasyon? Ma'am, O ikaw? ang globalisasyon ay ang pagiging magkakaugnay ng mga bansa at tao sa mundo. So, tama si Euro, ma'am. Euro? Euro. Euro. Tama si Euro. Ang globalisasyon ay ang pagkukonekta sa bawat aspeto ng lipunan. Maaaring sa ekonomiya, sa mga batas, sa edukasyon, at sa negosyo. So, yun ang globalisasyon. Intindihan ba? Yes, ma'am. Sige. So, ngayon, dadako naman tayo sa negatibong epekto ng globalisasyon sa wika at kultura. So, sino ang makagbibigay ng negatibong epekto ng globalisasyon sa wika at kultura? So, dito naman, sino makapagbibigay ng halimbawa ng negatibong epekto? Ako, ma'am. Okay, hindi pa ako tapos, pero sige ikaw. Akuan, para sa akin, ang epekto ng ang negatibong epekto ng globalization ay pagkawala ng identity ng mga Pilipino. Okay, tama. So, nawawala ang ating pagka-Pilipino dahil sa impluensya galing sa iba't ibang bansa. Narito na yung colonization ng mga iba't ibang lahi galing sa ibang bansa. Halimbawa, sino mo magbibigay ng halimbawa? Halimbawa na isang bansa na sumakop sa ating bansa. Ano? Bakit lakas ng boses? Spain. Okay, Spain. Tama. Mga Espanyol. Sino pang makapagbibigay ng halimbawa ng bansa? Hapon, Japanese, Japan. Amerikano, ma'am. O, American. Ano pa? O, Arabic. So, yun ang mga halimbawa ng mga bansa na sumakop dito sa ating bansa at nagdala ng mga impluensya. Kaya unti-unti na nating nalilimutan ang ating identidad, ang ating pagka-Pilipino. So ngayon, tapos na tayo sa negatibo. Dadako naman tayo sa positibong epekto ng globalisasyon sa wika at kultura. So sino ang makapagbibigay ng halimbawa ng positibong epekto ng globalisasyon sa wika at kultura? Ako, ma'am. So mamaya ka muna, dito muna tayo. Sino makapagbibigay? Okay. So ikaw, tumayo ka. Ang positibo ay nagbibigay ng karagdagang kaalaman. Tama. Nagbibigay dahil sa globalisasyon na dadagdagan ang ating mga ideya, kaalaman, maging tungkol sa
ibang bansa, sa mga wika at kultura ng ibang bansa. Kaya kung napapansin nyo, di ba, unti-unti nang nawawala ang identidad. Nasasagulan na ito ng mga Western culture, ibang Asian culture. Kaya kung dati, tayong mga babae ay konserbatibo, di ba? Sa pananamit, sa pananalita, mga mahinhin, magagalang. Ngayon, lalong-lalo na yung mga bagong henerasyon. So, para silang mga liberated ng mga kabataan, mga tao na naimpluwensyahan na ng mga Western culture. Kung noon, yun nga, sa pananamit, ngayon, kukulangin na ang tela sa pananamit, sa pananalitaw, hindi na magagalang. So, yun ang isa sa positibo, epekto ng globalisasyon sa wika at kultura, kung saan nadadagdagan ng ating mga ideya, kaalaman, tungkol sa ibang kultura galing sa ibang bansa. Okay, so ngayon, magkakaroon tayo ng group activity. Okay, so magbilang kayo ng hanggang 3 para sa groupings nyo. Simulan natin dito. 1, 2, 3. 1, 2. 3. Okay, so pumunta kayo sa inyong mga grupo. Pakibilisan. Okay, so makinig ang lahat. So ang gagawin nyo ay mag-brainstorming kayo. Magbabahagian kayo ng mga natutunan nyo tungkol sa ating aralin ngayon. At pipili kayo ng isang representative na maglalakad ng inyong natutunan dito sa harap. Maliwanag ba? Maliwanag po, ma'am. Okay, so simulan. O, sinong mauna sa inyo? Okay, go. Yes. So, ang aking natutunan tungkol sa globalisasyon ay dahil sa globalisasyon, may mga bagong salita na nadagdag sa ating wika at mga bagong kahulugan nito. Kagaya na lamang ng salitang flex. So, ang salitang flex ay nakuha natin sa mga dayuhan. Ang kahulugan nito ay flexible. Ngunit sa ating lipunan, ginagamit natin ito upang maipahayag or maipagmalaki natin ang mga narating natin sa buhay. At ang epekto nito sa kultura ay mas lumawak ang ating mga paniniwala o pananaw sa iba't ibang kultura ng ating lipunan. Sumunod, well answer. Ang natutunan ng aking grupo sa globalisasyon ay may negatibo at positibong epekto ito. Ang positibong epekto nito ay nadadagdagan nito ang ideya, ay nakakapagdagdag ito ng ideya sa ating bansa dahil nakaka-connect na tayo sa ibang bansa. At ang negatibong epekto naman ng globalisasyon ay natatabunan nito ang ating pagiging Pilipino, ang identidad natin bilang Pilipino kasi na-adapt na natin yung mga kultura ng taga-ibang bansa. Ang natutunan namin sa aming grupo at sa akin ay kagaya ng sabi ni Mr. Yorong, mayroon itong negatibo at positibo. So ang una ay ang positibo.
Ang positibo ay naging madali ang ating mga gawain dahil sa pag-unlad ng teknolohiya gaya ng paggawain sa bukirin is gumagamit na sila ng mga mechanical na napaparaan sa makabagong henerasyon dahil sa teknolohiya. At ang negatibo ay nasisira ang ating mga kahoyan at kalupain dahil sa globalisasyon ay maraming building na pinapatayo. Okay, so masaya ako na marami kayong natutunan sa ating aral ngayon. So, bago tayo magtatapos, may aanunsyo ako sa inyo. Handa ba ang kinig lahat? Yes, ma'am! Okay, so, ang ating field trip ay na-approve na ng admin. So, ito ay gaganapin ngayong darating na Sabado sa Isla Mujeres. Kaya napag-desisyonan ng admin na walang pasok ngayong Biyernes. Okay? Naintindihan ba? Yes, So, class president, ikaw ba yung wrong? Okay, pumunta ka sa office ko mamaya, may bibigay akong papel. Papipirmahan nyo yun sa iyong mga magulang. Naintindihan ba? Yes, ma'am! Tandaan, walang permit, walang perma, walang field trip. Okay? Okay, so yun lamang. Salamat. Wait, Isla Mujeres? Is that the same isla nagkaka-issue last year? Last year, yung missing person issue ba yun? Yup, but na-clear naman na doon yung issue after. They're saying na it's just a rumor lang daw. Hey guys, fun facts about the Isla Mujeres is also known as home of Sibala tribe. Tribe? As in tribo? May ganyan pa pala sa panahon ngayon. And here I thought, super modernized na ang lahat. So, ang Sibala tribe ay isang minoriyang grupo sa nanirahan sa isla simula pa noong dekada 70. Sound ancient? Uy! Naranasan niyo na bang pag-field trip before? Never passed with appearance. Yeah, same. Then, it's good na maka-experience kayo before graduate. So how was it? Your first experience? Okay lang sana eh. Kaso nga lang, umulan. Basta ako, gusto ko maging memorable yung first field trip experience. Yeah, yung first mo pa naman hindi ko makakalimutan. Hoy, Jenny! May pinaghuhugutan ka ba? Next naman, Alvin! First ako! First love na Nilaliwa ako. Kita na naman nagmubuo ng tao, di ba? What's up guys? It's your boy Mark Ayan and your guy for today's video. Isasama namin kayo sa field trip namin. Magandang araw! Welcome sa Isla Mujeres. So ngayon, ipaparating ko sa inyo na hindi makakadating ang inyong guro dahil nagkaroon ng emergency. So, mag-roll call muna tayo. 2, 4, 5, 7, 8. Okay, so ngayon, wala tayong masyadong schedule at wala tayong gagawin. So, ang gagawin nyo ngayon ay pwede kayong mag-enjoy. Let's go!
Tara, lapitan natin. Wait, itulak mo. No, ako itulak ko. Mas maganda ako sa ito. Wow, kiyang-kiya naman ako sa inyo. Ako nakauna sa pila. Excuse me. Oh, Huwag mo naman ito. Claire nga pala. Calvin. Ronya. Mayla. Hi, I'm Carly. Baby for short. Love for shorter. Hi po, nice to meet you all. Mare, ano na, magaling na na ba sinabi ni Pina na ayaw lang? Naku, huwag ka nang umasa doon. Paniguradong taigusa naman yung pera. Eh kasi, bubuto na nga lang, yung kurap pa talaga. Oh, ayan na pala si Norlin eh. Ba't kayo na, nag-away na naman kayo? Ako, pusta. Nag-away na naman din sila ni Calvin. Ay nako, kalimutan nyo na yan. O teka mga mare, anong latest? Naalala niyo yung anak ni Ate Jocelyn? Norlin! Buti nakita kita dito. Sabi ko na nga ba, nag-away na naman kayo ni Calvin. Pwede ba? Tigilan nyo na kakabanggit sa lalaking yan. Kung pwede nga lang, eh nakita ko siya. Doon, may nagkakausap na mga babae. Mga babae, so hindi lang isa. Sakit talaga sa ulo ng lalaking yan. Tara mga mare, puntahan natin. Kuya, kinuha mo ba yung pera sa kabinet? Pera? Ito, pinag-iinom namin. Kuya naman, pang-enroll ko yun ngayong taon. Kung sa tingin mo, may mararating ka dyan sa pag-aaral mo na yan? Wala. Kung ako sa'yo, magtrabaho ka. Huwag mong sayangin yung oras mo sa pag-aaral na yan. Kasi, yung pangarap mo na makaalis dito, malabo mangyari yan. Hanggang dito ka lang, wala akong mararating sa buhay. Sa isla ka pinanganak, sa isla ka rin mamamatay. Let's say, sa dinami-dami ng aslan, dito pa talaga. Wait, sa buhay. Isip ka isla. Ano naman to, Kelvin? Ito? Wala, mga bagong kaibigan lang. Calvin, sino siya? Oo nga. At saka the outfit, it's giving manang. Yeah. Norlin, si Claire at yung mga kaibigan niya, turista sila dito sa isla at Claire, si Norlin. Girlfriend niya. May girlfriend na pala. Sayang. Girlfriend pa lang naman. Maghihiwalay. Norlin, may problema ka ba sa amin? Do you feel threatened na maagaw ni Claire yung boyfriend mo? Guys, please, tama na. Ako, Treten? Kanino? Sa'yo? Totoo naman. Mas maganda ako sa'yo. At kung feeling mo, loyal yung boyfriend ko sa'yo, ang tanga mo. Ikaw, sumusubra ka na! Hoy, parang nag-away na naman. Ano? Saan? Doon sa may tabing dagat, sulit para lumalabas sa sitwasyon. Lalagay ka babae ka! Norlin, tama na! Kuya, bitawan mo ako! Pasensya na kayo sa kapatid ko, di na po maulit. Guys, I think huwag na lang natin sabihin ni Mom itong nangyari. No, kasi sure, malalaga tayo. Oh, students, hangin na kayo kakain na. Yes, Mom!
Calvin, pag-usapan natin to. Wala na tayong dapat pag-usapan, Calvin. Nakipagkilala na yung mga yun, walang mali siya. Gas-gas na yung linya mo yan. Gumamit ka na iba. Bakit ba wala kang tiwala sa akin? Huwag kumakabintang ka para hindi tayo magjowa. Tiwala? Ang tiwala, pinagtratrabuhan yun. Yung ginawa mo kanina, hindi nakakatulong. Lorlin, wala lang talaga yun. Itigil natin to, Calvin. Paulit-ulit na lang. Ayaw ko na. Pagod na ako. Student, lumabas na kayo. Kumpleto na ba? Okay, so ngayon, maglilibot tayo sa isla. Alam kong nakapag-research na kayo tungkol sa Isla Mujeres. So karagdagan naman, ang isla ito ay matagal ng tirahan ng Sibila tribe o tribong Sibila. So ang mga taong ito ay tradisyonal at sensitibo, kaya mag-ingat kayo sa sasabihin nyo o sa mga reaksyon nyo. Maliwanag ba? Yes, ma'am. Sige, sumunod kayo sa akin. Okay, class. Tribo. So, baka makita natin sila ngayon. So, tandaan nyo yung sinabi. Tanawa ng mga bisita. Yung bitaw. Hoy! Nagkasaman mo diha! Hama mo diya. Grabe ha, nagtanaw rin kayo sa mga bisita. Sabihin na sila, dito manghilabot anak. Hey guys! Who's that? Tanawa, mga tawa lagi na sila. Para kita ikikatawa na lang nila na. Respeto. Gamay. Sasabihin na sila, dito manghilabot nila. Pagkababa nila kang baba, kaya ang gupan-gupan. Bitaw, sakto. Ali na mo kay mga una ta. Hoy, tumigil na kayo. Yan ata yung sinasabi nila Sibila tribe. Sorry ma'am. O siya, bumalik mo na kayo sa cottage. Ang iingay niyo. Okay, so magpapares-pares kayo, okay? So ikaw, Trabok at Paler. Kayo ang magpares. Ikaw, Yurong at Ramirez. Kayo ang magpares. Ikaw naman, Zamora at Talabo. Kayo ang magpares. Ang gagawin nyo, maghahanap kayo ng kahoy upang may magamit tayo mamaya sa bonfire. Naintindihan ba? Yes, ma'am. At ikaw, Claire at Jenny, sumama kayo sa akin. Hanap tayo ng malinis na pagkukunan ng tubig. At ang iba, manatili lang dito sa camp. Kayo magbabantay. Naintindihan ba? Yes, ma'am. Sige, kumilos ang lahat. Aray ko! Oh, Bakidul! Sumasakit ang tiyan ko, pare.
Dahil sa'yo, nasira ang buhay ko! Dahil sa'yo, nagalit ang mga magulang ko! Oh, Jenny, buti na kasama ka. Kaya, tayo mo naka-out of town sila namin dahil. Ay, agad ka? No, hindi naman ako nagpaalam sa kanila eh. If I know, yung sasabihin mo naman nila ni Mama, hindi natin yung alam yung sugal at sila yung kasama nila. Iwan ko sa'yo. Tanak sila. Ganon. I bet if we're going to have David back. Oh, Claire, ngayon lang kayo. No, kanina pa. Sabi ni Ma'am, mauna na raw kami. Pinauna? Ba't? Saan daw pupunta si ma'am? Maghahanap daw siya ng CR. Ganun ba? Mga pre, tingin nyo, babalikan pa ba ni Janet yung tropa natin? Ano namang klaseng tanong yan, pre? Alam mo, Alvin, dapat siguro mag-usap kayo ni Jenny. O Alvin, alam mo na ang gagawin mo. Guys, wala pa rin si Ma'am? Eh, kasama nyo kanina. Oh, pero sabi niya mauna na raw kami eh. Eh, paano yan? Magagabi na. Baka naligaw si ma'am. Ganito na lang guys. We should group ourselves into two. Yung isang grupo dito sa kaliwa at yung isang grupo naman dito sa kanan. Okay lang ba? Oh, sige. Good idea yan, Yorong. Ma'am! Nandyan ka ba, ma'am? Ma'am! 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 Ma'am Irene! Ma'am! Ma'am Irene! Guys! Si ma'am! Ma'am! Magandang araw po, ma'am. Ma'am, bagsak mo ako sa bibig. Sabi mo po, ibabasali po ako. Wala akong matatagay. May Eh, sabi niyo nung araw po, ma'am, meron nung nag-attend ng body namin. Siyempre, alam mo, yung pa sinasabi sa inyo na kayo ang gumagawa ng galit. Ano naman ay yung galit lang na ito? Ma'am, magagalit po kasi yung parents ko. Ganito. Wala akong pakialam. Siyempre, alam mo, kaya ito umatang sa klase. Sa palagay mo ipapalakitan? Umalis ka na. Dami pang gagawin sa kadagdag na pag.